Kabanata 3271. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang lugar na ito ay tinatawag na Fraternity Hospital, tama ba? Hindi ka karapat-dapat sa pangalang iyon. Maghintay ka lang hanggang sa masira ka. Binigyan ni Harvey York ng malamig na sulyap si Reyna Lee bago tumingin kay Rudolph. Sinenyasan siyang huwag pansinin ang mga tao rito at ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Mandy Zimmer. Mukhang determinado si Rudolph bago siya sumugod sa operating room para isagawa ang operasyon. Huminga ng malalim si Harvey bago sumilip sa pulang ilaw sa labas ng operating room. Alam niyang si Mandy ay wala sa anumang agarang panganib, ngunit ang ilang mga pinsala ay magdudulot ng permanenteng pinsala kung hindi sila maasikaso kaagad. Ang oras ay lumipas paunti-unti. Makalipas ang halos 10 minuto, naging berde ang ilaw sa harap ng operating room. Lumabas si Rudolph na medyo nakarelax ang mukha. Agad na itinulak ng kanyang katulong ang higaan ng pasyente palabas ng silid pagkatapos noon. Ang mukha ni Mandy ay natatakpan ng mga benda sa kama, ngunit mas maganda siya. Ayos ka lang ba, Mandy? Sumugod si Lillian Yates sa isang iglap. Si Mandy ang kanyang puno ng pera, at hindi niya kayang ilagay siya sa anumang pinsala. Ate, nag-aalalang bulalas ni Cynthia Zimmer. Diretso ang tingin ni Mandy kay Harvey nang hindi sumagot kay Cynthia. Kailangan mong umalis, Harvey. Wika niya sa mahinang tono. Ang mga taong iyon ay lumalabag sa batas. Hindi ka nila pababayaan. Nagningning ang mga mata ni Harvey bago niya hinawakan ang kamay ni Mandy. Huwag kang mag-alala. Wala silang magagawa sa akin. Sisiguraduhin kong bibigyan kanila ng patas na pahayag tungkol dito. Napatingin tuloy si Harvey kay Rudolph. Hindi ka dapat mananatili dito ngayong tapos ka na sa operasyon. Ipadala si Mandy sa People's Hospital. Bahagyang tumanggo si Rudolph. Hindi na kailangang magbago ng mga ospital dahil ang oras ay ang asensya. Ngunit dahil nagamot na lahat ang mga sugat ni Mandy, at ang Fraternity Hospital ay isang institusyong kumikita lamang, natural lang sa kanila na makalabas ng mabilis hanggat maaari. Labis na mag-aalala si Rudolph kung mananatili si Mandy sa ospital, lalo na si Harvey. Paglipat ng ospital, natigilan si Lillian matapos marinig ang mga salitang iyon. Kaka-opera lang ng anak ko. Hindi niya kaya ang ganitong kalaking galaw. Sino ang mananagot kapag may nangyari sa kanya? Aakuin ko ang responsibilidad. Let's go, mahinahong sagot ni Harvey. Bam! Kasabay nito, may sumipa sa emergency exit sa dulo ng daanan. Isang kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na babae na nakasuot ng puting Amerikana ay mabangis na humakbang na may 8 tao na sumusunod sa kanya. Ang babae ay mukhang nasa edad 40 ngunit ito ay medyo malinaw na siya ay nag-aalaga sa kanyang sarili. Ang isang puting suit ay nagagawa ring i-highlight ang mga kaakit-akit na katangian nito. Isang malamig at malayong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha sa sandaling ito. Itinuwid ni Reyna at ng iba pa ang kanilang mga likod, na tila ang kanilang pinakamalaking suporta ay dumating. Ang babae ay walang iba kundi ang direktor ng ospital, si Paula Baker mismo. Mayabang at bossy ang mukha ni Paula sa puntong ito. Sino sa inyo ang nagdulot ng gulo sa ospital ko? Masama lang na hindi ka nagbabayad, ngunit tinalo mo rin ang aking mga tao. Sa tingin mo ba nandito lang ako for show? Pumalakpak si Paula bago humakbang ang ilang matataas na gwardya na may pilyong ngiti. Agad na nabawi ni Reyna Lee ang kanyang lakas ng loob matapos makita si Paula Baker na nakatayo sa kanyang tabi. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang naglalakad patungo kay Paula bago itinuro si Harvey York at ang iba pa. Ayan sila, Direktor. Hindi lang nila ginagamit ang ating operating room, ginagawa pa nila ito bago gumawa ng anumang diagnosis. Sila ay lumabag sa mga patakaran. Sinabi ko sa kanila na umalis, ngunit sinabi pa nila na hindi bago nila ako sinaktan. Hindi talaga nila tayo iginagalang. Nagalit si Paula nang mabalitaan niyang may nang-ahas na lumabag sa mga patakaran niya sa ospital at hindi gumastos ng pera. Tumawag ng security. Ipaalam sa kanila na may nanggugulo dito. Hindi pa tayo tapos dito.
Mayabang na naglakad si Paula patungo kay Harvey at sa iba pa bago mapanuksong tumingin sa kanila. Wala siyang pakialam sa mga taong katulad nila noong una. Nakatanggap siya ng balita na si Mandy Zimmer ay binugbog bago siya nakarating dito. Wala man lang tumawag ng pulis. Anong uri ng katayuan ang mayroon ng isang tulad niyan kung hindi sila maglakas loob na tumawag sa pulisya pagkatapos na bugbugin ng ganito sa Floatwell? Kahit na lalaki si Mandy, hindi siya mahusay. Malamig na tinitigan ni Paula si Harvey bago ito ngumisi. Wala akong opinyon kung magrereklamo ka tungkol sa mga medikal na kasanayan, kahusayan o kakulangan ng mahusay na kagamitan. Umalis ka na lang dito. Ngunit hindi mo lang ginamit ang aming kagamitan, ngunit hindi mo rin binayaran. Anong biro? Sa tingin mo ba gumagawa kami ng charity work dito? Hindi mo ba alam kung gaano karaming mga bibig ang sinusubukan kong pakainin dito? Paano kami hihingi ng karagdagang pera kung nilabag mo ang lahat ng mga patakaran na ganyan? Mukhang sinusubukan mo ring sirain ang ospital. Maaari kang umalis, ngunit kung mag-aabot ka lamang ng $14,000 sa mga diagnostic fee. Wala kang mapupuntahan kung hindi mo gagawin. Hindi napigilan ni Cynthia Zimmer na mapasigaw matapos marinig ang mayabang na tono ni Paula. Baliw ka ba? Walang hiya ang mga doktor dito, pero mas malala ka pa. Wala ba kayong sense of responsibility? Ang pagliligtas ng mga buhay ay isang walang katapusang responsibilidad ninyo. Paano nyo hindi maintindihan ang isang bagay na kasing simple niyan? Gagawin mo ang lahat para lang sa pera sa puntong ito. Gayunpaman, ipinagmamalaki mo ang katotohanan iyon. Paano nagkaroon ng basurang tulad nyo sa mundo ng medikal? Tapos, nilabas ni Cynthia ang cellphone niya. Isusumbong kita sa gobyerno ng Floatwell. Lumampas ka sa linya. Gumawa ng ilang palihim na kilos si Harvey, sinenyasan si Rudolph at ang iba pa na bantayan si Mandy. Kung may mangyayaring muli, hindi na kayang masaktan pa ni Mandy. Malamig na tumawa si Paula matapos marinig ang mga salita ni Cynthia, na para bang nagawa niyang saktan ang kanyang pride. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, sinenyasan ang nakapaligid na security na palibutan si Harvey at ang iba pa. Tapos, malamig niyang pinandilatan sina Harvey at Cynthia. Oh, how dare! Gaano kalakas! Naglakas loob ka bang isabotahe ang aming negosyo at insultuhan ang fraternity hospital ng ganoon? Sa tingin mo may karapatan ka pang gawin yun? Ha! Pagkatapos ay dumura si Paula sa lupa na may mapang asar na tingin. May sasabihin ako sa'yo. Binago ko ang mga kondisyon para makaalis na kayo. Bukod sa $14,000, babayaran mo kami ng isa pang $150,000 dahil sa pagsira ng aming reputasyon. Luluhod ka, hihingi ng tawad, at dilaan mo ang laway ko. Saka lang kita pakakawalan pagkatapos nito. At paano kung sasabihin kong hindi? Tahimik na tanong ni Harvey York. Hindi. Malamig na tawa ni Paula Baker. Siyempre, maaari mong sabihin na hindi. Sagot niya sa tonong bossy. Pero kung patuloy mo akong hindi iginagalang. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari. Pero huwag kang mag-alala. Ako ay isang sibilisadong babae. Hindi ako magpapatalo sa taong gusto ko. Malamang na ipapadala ko kayong lahat sa psychiatric ward habang buhay. Obviously, ganyan ang ginagawa ni Paula. Ang mga taong nang ahas na sumalungat sa kanya ay ipinadala lahat sa ward. Ang kanilang kapalaran ay higit na mas masahol kaysa sa ipadala sa likod ng mga rehas. Si Reyna Lee at ang iba ay nagpakita ng mapanuksong ngiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Paula. Lahat sila ay napuno ng kagalakan sa sandaling ito. Parang sinisiraan nila si Harvey sa pagiging ganito dahil sa kawalan ng kaalaman. Sa wakas ay alam na niya na wala siyang karapatang magpakitang gilas sa fraternity hospital ang mga mababang uri na tulad niya. Nag-init si Cynthia Zimmer sa galit. Lubos kayong lumalabag sa batas, umiiyak niyang sabi. Sampal, humakbang si Paula at sinampal si Cynthia sa mukha. Sa fraternity hospital, ako ang batas. Ano ang gagawin mo? Nakatagilid ang ulo ni Paula habang nagpapakita ng mayabang na ekspresyon. Natigilan si Cynthia, napa-atras siya, halos bumagsak sa lupa.
Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Si Lillian Yates, na napakataas at makapangyarihang kumilos mula pa noong una, ay hindi man lang ng ahas na magsalita ngayon. Kinatatakutan niya ang isipin na ipadala siya sa isang psychiatric ward. Bang! Isang malamig na tingin ang ibinigay sa kanya ni Harvey bago sinipa ng diretso sa katawan si Paula. Napasigaw si Paula habang pinalipad siya bago hamampas sa isang marmol na haligi. Baliw siya. May hiling siyang mamatay o ano? Habang nakatulala pa rin si Paula matapos masipa sa katawan, hindi napigilan ng magandang nurse na mapasigaw sa sobrang takot. Dose-dose ng mga security guard ang nagpakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon. Malinaw, sila ay lubos na hindi naniniwala. Si Paula ang direktor ng Fraternity Hospital. Napakataas ng katayuan. Mayroon din siyang kapangyarihan at mga taong sumusuporta sa kanya sa Floatwell. Ang mga doktor at nurse sa ospital ay walang magawa kundi aliwin siya. Kahit mayayamang playboy ay dapat batiin siya ng may respeto. Nakakatakot na babae, napakalakas ng background, ngunit ang ilan ay walang pakialam at nang ahas na magpalipad sa kanya sa isang sipa. Hindi ito kapani-paniwala. Isang dosenang security guard ang kayang durugan si Harvey, lalo pa ang awtoridad ni Paula. Ngunit pagkatapos, na nangyari ito, galit na sinampal ng isang nurse ang kanyang sarili sa mukha upang matiyak na hindi siya nananaginip. Napahawak si Paula sa tiyan at nalaglag sa lupa pagkaraan ng ilang sandali. Ikaw na masama, galit na sigaw niya kay Harvey. You little bastard, how dare you hit me? Hindi mo ba alam kung sino ako? Namumula sa galit si Paula dahil doon. Pero tinitigan lang siya ni Harvey na para bang isa siyang hamak na insekto. Sa oras na ito, ang titig ni Harvey York ay labis na nakakainis. Galit na galit si Paula Baker habang itinuturo niya ang isang mapotla at malambot na daliri kay Harvey. Pumunta ka, hulihin siya ngayon din. Bulalas niya, paralisahin ang lahat dito. Ako ay mananagot sa anumang mangyari. Pinalibutan ng 34 na bihasang security guard si Harvey at ang iba pa na may malamig na tawa. Matatalo nila tayo. Nagtago si Lillian Yates sa ilalim ng hospital bed ni Mandy Zimmer dahil sa takot. Si Rudolph at ang iba ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Iginagalang sila saan man sila magpunta. Hindi nila kailangang harapin ang anumang bagay na tulad nito. Mag-ingat ka, Harvey, bulalas ni Mandy sa mahinang tono. Nawala ng kulay ang mukha ni Cynthia. Hindi niya inaasahan na maging ang mga tao sa ospital ay magiging ganito kayabang. Ano ang dapat nating gawin, kuya? Hindi niya maiwasang magtanong. Ngumuso si Reyna Lee. Anong gagawin mo? Ano pa ang maaari mong gawin sa oras na ito? Nagawa mo na. Oo, nagawa mo na. Sabay-sabay na bulalas ng mga magagandang nurse. How dare you go against the Fraternity Hospital? Iyan ang makukuha mo kung gagawin mo. Habang si Reyna at ang iba ay nagpapakita ng mapanghamak na tingin, ang kapitan ng security ay naglakad patungo kay Harvey bago tumawa ng malakas. Lumuhad ka habang may oras pa, anak. Kung hindi, sampal. Kalmadong ibinaba ni Harvey ang kanyang palad sa mukha ng security captain bago pa man matapos magsalita ang kapitan. Bumagsak sa lupa ang matayog na security captain bago nawalan ng malay. Namatay siya, sa isang sampal lang. Naninigas si Reyna at ang iba pa matapos makita ang tanawing iyon. Kinagat din ni Paula ang ngipin habang nagpapakita ng matamlay na ekspresyon. Hindi nila inaasahan na talagang kahanga-hanga si Harvey na patumbahin ang kanilang security captain ng ganoon lang. Nakakatakot na tao, si Paula at ang iba ay likas na umatras ng ilang hakbang habang galit na nilalamon ang kanilang mga laway, natatakot na si Harvey ay darating din sa kanila. Nakaramdam ng takot at galit si Paula sa paggawa ng ganoong bagay. Pagkamulat niya, hindi niya napigil ang sumigaw, "Go! Kunin mo siya! Patayin siya! Ako ang mananagot para dito!" Galit na galit si Paula sa puntong ito. Siya ang palaging reyna ng ospital. Walang nang ahas na sumalungat sa kanya.
Maging ang mga tao mula sa gobyerno ay maaari lamang humingi ng tawad bago basta-basta isagawa ang inspeksyon sa ospital bilang formalidad. Sa madaling salita, walang nang-ahas na sumalungat sa kanyang kalooban. Natugunan niya ang pinakamalaking hamon ng kanyang karera sa ngayon. Kung hindi niya kayang harapin si Harvey, wala siyang pagkakataong mabuhay sa isang lugar tulad ng Floatwell sa hinaharap. Hindi niya maipagmamalaki ang kanyang lakas sa Fraternity Hospital. Matapos marinig ang utos ni Paula, nagkatinginan ang 34 na gwardya bago inilabas ang mga sandata na nakasabit sa kanilang mga baywang. Galit na galit silang sumigaw bago umabanti. "Alagaan mo ang kapatid mo," mahinahong sabi ni Harvey bago humakbang. Sampal. Agad na pinalipad ang nangungunang security guard bago bumangga sa 4 pang tao sa likuran niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3275. Sampal, sampal, sampal. Sunod-sunod na sampal ang umalangaw bago lumipad ang lahat ng security guard matapos makaramdam ng matinding pananakit sa kanilang mga pisngi. Sa loob lamang ng 10 segundo, ang 34 na security guard ng Fraternity Hospital ay nakahiga sa lupa, paralisado. Lahat sila ay walang tigil sa pagkibot nang lumabas ang puting bula sa kanilang mga bibig. Wala na silang lakas na tumayo man lang noon. Kalmadong sinulyapan ni Harvey York si Paula Baker. "Napakawalang kwenta ng mga security guard mo." Bulalas niya. "Hindi ka mananalo laban sa akin ng ganito. Ikaw, baliw ka." Gulat na napa-atres si Paula. Hindi niya napigil ang mapasigaw matapos na tuluyang mapahiya sa nakita. Ito ay isang lehitimong mundo. "How dare you say something like this? May death wish ka ba o ano? Tumawag ka ng pulis, Reyna Lee. Sabihin sa kanila na magpadala ng isang tao dito. Sabihin mo sa kanila na may nagdulot ng gulo dito. Wala akong pakialam kung magaling kang makipag-away. Walang paraan na hahawakan mo pa rin ng pulis." Nagpakita ng mayabang na tingin si Paula. Kumpiyansa niyang itinuro si Harvey, na parabang binigyan siya ng pulis ng panibagong lakas. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Paula. Ang mga taong ito ay talagang kawili-wili. Gumagamit sila ng karahasan kapag pinag-uusapan natin ang mga dahilan. At nang tuluyan ko na silang durugan, nagsimula silang magsasabi tungkol sa batas. Sinusubukan lang nilang sulitin ang lahat sa ngayon. Naisip ni Paula na nababaliw na si Harvey matapos marinig ang tungkol sa pulis. Lalo siyang naging mayabang dahil dito. Confident niyang itinaas ang ulo niya sabay turo kay Harvey. "Natatakot ka na ba? Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng ma-corner. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Mas mabuting lumuhad ka na. Kung hindi, malapit ka ng mapahamak." Sinabihan ni Paula si Reyna na dalhin dito ang iba pang staff ng ospital. Humigit kumulang 100 doktor at nurse ang nagtipon bago malamig na pinandilatan si Harvey at ang iba pa. May lakas ng numero si Paula. Nakaramdam siya ng higit na kumpiyansa dahil dito. Mayabang siyang humakbang ng mga sandaling iyon. "Lumuhad ka at humingi ng tawad, anak. Kung hindi, kailangan mong magbayad ng mahal para sa lahat ng ito. Ang mga tao sa likod mo ay magdurusa din." Nahihirapang umupo si Mandy Zimmer habang si Cynthia Zimmer naman ay nakatayo sa harapan niya. Si Lillian Yates, na nagtatago sa ilalim ng kama ni Mandy, ay hindi napigil ang ilabas ang kanyang ulo. "Ang kulit mo, Harvey. Ginawa mo ito sa amin. Magmadali at humingi ng tawad kay Director Baker at magbayad na. Sabihin mo sa kanya na palayain tayo. Huwag mo kaming kaladkarin kasama mo kung gusto mong mamatay." Tuluyan nang nawala ng imik si Harvey nang makita si Lillian. Hindi siya mapakali na ipaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon sa puntong iyon. "May magbabayad nga, pero hindi ako," cool na sagot ni Harvey. "Kayong mga walang pusong tao sa ospital. Bilang isang medical personnel, itinatapon niyo ang inyong mga tungkulin at responsibilidad na parang wala. May kabuluhan ba ang buhay ng tao sa inyo? Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagsisikap na iligtas ang nasugatan?
Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng mapanatili ang karangalan ng inyong kasanayan sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng sakit at pagpapabuti ng kalusugan ng pangkalahatang publiko? Wala kayong pakialam sa inyong mga tungkulin. Gayunpaman, sinasabi niyo sa akin na bayaran ang presyo. Ni hindi ka karapat-dapat. Tapos na ang inyong magagandang araw. Sabihin sa mga tao sa likod mo na ang Fraternity Hospital ay nalugi at magsasara. Napakalakas ng mga mahinahong salita ni Harvey York. Si Paula Baker, Reyna Lee, at ang mga nurse ay malamig na nanunuya. Matagal na silang nagtatrabaho sa ospital. Halatang marami na silang nakitang nagbubuga ng kalokohan matapos silang pagsamantalahan ng mga tauhan dito. Ito ay isang kahihiyan na ang Fraternity Hospital ay may isang malakas na background. Walang makakagulat sa kanila sa puntong ito. Ang lahat ng nakalaban nila ay maaaring isang bata na nambo-bully o isang walang kwenta na umaasa sa lakas ng iba. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay halos pareho. Napangiti si Paula. Oh, saan mo natutunan ang lahat ng yan? Sa kakatingin mo ba sa phone mo? Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam na ikaw ang unang namumuno sa Ministry of Health o ano paman. Sino ka sa tingin mo? Alam mo ba kung gaano kalalim ang tubig dito? Maaari ka naming lunurin sa aming laway kung gusto namin. Sa tingin mo ba mapapabagsak mo kaming lahat? Anong biro? Hindi mo magagawa ito kahit na magsimulang lumipad ang mga baboy. Sabay na sumang-ayon si Reyna at ang iba, na nagtaas ng ulo at nagpakita ng mga mapagmataas na mukha. Mamamatay ka lang, tanga. Tatawag na lang ba tayo ng pulis, kuya? Likas na sabi ni Cynthia Zimmer matapos makita ang nangyari. Huwag kang mag-alala, we'll be fine, sagot agad ni Harvey. Nag-alinlangan si Cynthia matapos makita ang kalmadong ekspresyon ng mukha ni Harvey, ngunit hindi na siya umimik pagkatapos noon. Vroom! Makalipas ang 10 minuto, ilang sasakyan ng pulis ang pumarada sa harap mismo ng Fraternity Hospital. Isang dosenang lalaking nakauniporme ang sumugod sa gusali na may mga baril na nakasabit sa kanilang mga baywang. Isang lalaking may tabako sa kanyang bibig ang nagwagayway ng kanyang kamay at pumasok, hinahawi ang mga tao bago siya humakbang kay Paula. May nagdudulot ng gulo dito, Director Baker. Mabangis na tanong ng lalaki. Sino sa mga bastos dito? Tuturuan ko silang igalang ang batas. Napuno ng saya si Paula matapos makitang tumayo ang lalaki para sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang braso ng lalaki at matamis na sinabi, "Sa wakas nandito ka na, Captain Williams." Baliw ang mga taong ito. Hindi lang nila hindi kami binayaran, kundi binugbog din nila ang ating mga tao. Kahit ako ay sinipa sa tiyan. Kailangan mo kaming tulungan. Itapon mo sila sa likod ng mga rehas para sa akin. Ito ang magtuturo sa kanila na huwag labanan si Paula Baker. Itinuro ni Kapitan Jose Williams si Harvey na may bossy look na para bang siya ang master dito. Si Reyna at ang iba ay lumabas upang tumstigo laban kay Harvey, na nagsasabing hindi siya sumunod sa mga patakaran ng ospital, hindi lang siya hindi nagbayad, sinubukan din niyang gumawa ng kaguluhan sa ospital. Ano, sinusubukan mong pumatay sa kalagitnaan ng araw? Lumalabag ka sa batas. May kabuluhan ba ang pulis sa iyo? Paano ang gobyerno? Wala kang ideya kung gaano kalakas ang hustisya, bastard. Malamig na tumawa si Captain Williams bago galit na tumingin kay Harvey. Halika, alisin mo sila. Paparusahan natin sila dito kapag lumaban sila. Bulalas ni Kapitan Jose Williams. Si Harvey York ay sumulyap kay Captain Williams at sinabing, "Galing ka sa Floatwell Police Station, tama ba? Bakit hindi mo imbestigahan ang bagay na ito ngayong nandito ka na? Hinuhuli mo lang kung sino ang gusto mo. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito?" Malamig na tumawa si Captain Williams. "Ako ang kapitan dito, bastard. Hindi ko kailangan na turuan mo ako. Ikaw ang lumabag sa batas. Bilang tagapagpatupad ng batas, syempre kailangan kitang arestuhin. Babatukan kita ngayon kung patuloy kang tumatahol." Nagtaas ng tono si Captain Williams habang nagpapakita ng galit na ekspresyon. Inabot niya ang kanyang kamay para sampulin si Harvey sa mukha para ipakita niya ang kanyang awtoridad.
Ano, may balak ka bang suntukin ako? Kalmadong tanong ni Harvey habang nag-dial ng number sa phone niya. Bakit hindi mo tanggapin ang tawag na ito at pag-isipan mo muna ito? Ikaw, sa salakay na sana si Captain Williams ngunit nag-atubili siya matapos makita ang kalmadong kilos ni Harvey bago kinuha ang telepono. Sa loob lamang ng 10 segundo, si Captain Williams ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon habang sinusubukang iwagayway ang kanyang mga kamay sa kanyang nasasakupan. Paumanhin, Direktor Baker, humihingi ng tawad si Captain Williams. Hindi ito magagawa ng pulisya dahil ito ay isang usapin sa ospital. Pagkatapos ay magalang na ibinalik ni Captain Williams ang telepono sa isang nakakatakot na ekspresyon kay Harvey. Hindi niya inaasahan na magiging kaibigan ni Harvey si Ansel Torres. Paano niya kayang ipaglaban ang isang taong iyon? Walang pagkakataon. Hindi mo kayang harapin ito. Umasim ang ekspresyon ni Paula Baker. Ipatupad mo ang batas. Ipaglaban mo ang bayan. Anong ibig mong sabihin na hindi mo kayang harapin ito? Nakakatanggap ka ng napakaraming bayad sa proteksyon mula sa akin bawat buwan, at ngayon ay sinasabi mo sa akin na hindi mo ito kakayanin. Hindi ka ba natatakot na umatake ang mga tao sa likod ko? Agad na nagdilim ang mukha ni Captain Williams. Natakot siya, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang umiling. Wala siyang magawa kay Harvey. May mga bagay na hindi niya masabi alang-alang sa kanyang reputasyon. Aalis na sana si Captain Williams. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Mahinahong sabi ni Harvey. Naningkit ang mga mata ni Captain Williams sa gulat bago siya tumingin muli kay Harvey. Ano ang gusto mo, binata? Bilang isang tagapagpatupad ng batas, hindi mo matukoy ang tama sa mali at pumanig sa mga may kasalanan. Sinubukan mo ring saluhin at sampulin ang mukha ko, pero lumayo ka lang nang hindi man lang humihingi ng tawad. Itinapat ni Harvey ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Captain William. Nirerespeto mo man lang ba ako? Paano ang batas? Sampal. Agad na pinalipad si Captain Williams. Kitang-kita sa kanyang pisngi ang matengkad na pulang marka ng palad. Natahimik ang karamihan. Nataranta ang lahat. Nanigas sina Paula at Reyna. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang imposible ay talagang nangyayari ito sa harap ng kanilang mga mata. Ito ay isang taong may kontrol sa mga awtoridad at mga tao sa underworld. Ito ang parehong tao na sasabog sa bawat pagkakataon upang kumita ng pera, Jose Williams. Nadapa si Jose sa lupa bago niya inis na pinandilatan si Harvey. Ikaw, sampal. Itinapat muli ni Harvey ang kanyang palad sa mukha ni Jose. Paanong wala kang common sense? Aminin mo ang iyong mga pagkakamali at magbago. Kung hindi mo kaya, marami rin akong paraan para tulungan ka. Lumitaw ang matengkad na pulang marka ng palad sa pisngi ni Jose Williams. Nanginginig ang buo niyang katawan. Gusto niyang ibagsak si Harvey York. Excuse me, Mr. York. Bulalas niya. Wala siyang ibang pagpipilian sa sandaling iyon. Ni hindi niya maikumpara ang sarili niya kay Ansel Torres. Paano niya makakalaban si Harvey sa ganitong lugar? Halika dito. Pinagsalikop ni Harvey ang kanyang mga daliri sa harap ni Jose. Wala siyang balak na pakawalan siya. Sabihin mo, magkano ang binabayad ni Paula sa iyo bawat buwan? Nanginginig si Jose, $1,400. Sampal. Isang beses na sinampal ni Harvey si Jose sa mukha. Ganyan ka ba talaga kamura? Binili ka niya sa mga piso. $1,400. Pinapahiya mo ang buong puwersa ng pulisya. Sampal, sampal, sampal. Ilang beses pang sinampal ni Harvey si Jose. Naglakas loob ka pang kausapin ako tungkol sa batas kapag naririto ka na kumukuha ng suhol. Halika, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang kahulugan ng batas para sa iyo. Halika. Itinagilad ni Jose ang ulo habang patuloy na kumikibot ang mga mata, para siyang baboy na naghihintay na makatay. Nalecturean siya ni Harvey. Sabihin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng batas. Hindi niya kaya, hindi siya maglalakas loob, ni hindi siya worth it. Ano, ikaw ay natatakot? Bahagyang tinapik ni Harvey ang mukha ni Jose.
Naglakas loob kang lumabas at magpakitang gilas kapag ang ginagawa mo ay sinasamantala ang mga karaniwang mamamayan. Sa tingin ko kailangan kitang alisin sa iyong uniforme at ilagay ka sa likod ng mga rehas. Excuse me, Mr. York. Ako ay nagkamali. Hinding-hindi ko na uulitin. I swear. Gumuho si Jose bago niya ibinagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa at nagsimulang bumaba. Wala nang halaga sa kanya ang pride niya. Alam niyang matatanggal siya sa trabaho kapag sinabi ni Harvey ang salita kay Ansel. Patuloy ang pagkibot ng mga mukha ni Paula at Reyna matapos makita ang nangyari. Napuno sila ng kawalang paniwala habang sinusubukan nilang alamin ang pagkakakilanlan ni Harvey. Sapat ba ang isang tawag sa telepono para matakot si Jose ng ganito? Mabilis na nagpadala ng text si Paula sa pamamagitan ng kanyang telepono. Kung hindi kayang pigilan ni Jose si Harvey, wala siyang ibang magagawa kundi maghanap ng ibang tatayo para sa kanya. Hindi siya naniniwala na ang isang taong hindi mula sa pamilyang Bauer o sa pamilyang Torres ay makakagawa ng anumang makabuluhang bagay. Naiintindihan mo na ba ngayon? Tumawa siya. Mabuti, bibigyan kita ng pagkakataon. Sinipa ni Harvey si Jose sa lupa. Sa tingin ko, hindi na kailangang mag-operate ang ospital na ito. Isara ang lugar na ito. Isara ang lugar na ito. Sino ang nagsabi niyan? How dare you? Sa oras na ito, isang nakakainis na tono ang maririnig. Sino ka? Young Master Torres. Napuno ng kasiyahan ang nakapilming tingin ni Paula bago siya tumalikod para salubungin ang grupo ng mga kabataan sa likuran niya. Perpektong timing ka, Young Master Torres. Nagpapakitang gilas ang batang ito at sinasaktan ang mga tao dito. Hindi lamang siya hindi nagbabayad ng pera, ngunit sinusubukan din niyang ipasara ang ospital. Kailangan mo kaming tulungan. Bigyan mo kami ng hustisya. Isang mahabang buhok na lalaking nakasuot ng puting suit ang lumakad na may mahaba at manipis na tabako sa kanyang bibig. Ang mga taong sumunod sa kanilang lahat ay mga hindi pangkaraniwang tao mula sa itaas na bilog ng lipunan. Natuwa si Reyna Lee at ang iba pa matapos makita ang hitsura ng lalaki. Young Master Torres, sigaw nila. Inangat ng lalaki ang baba ni Reyna bago sinipa si Jose Williams sa lupa. Walang kwentang basura, wala kang karapatang pagsilbihan ako. Nakaramdam ng hiya si Jose. Sinasamantala niya ang mga tao saan man siya magpunta. $14,000 ay mapupunta din sa kanyang bulsa bawat buwan. Ngunit siya ay lubos na walang silbi kapag siya ay higit na kailangan. Wala siyang kapangyarihan upang labanan ng sinuman. Gayunpaman, hindi siya kaagad umalis. Tumabi siya para tingnan kung aling panig ang mas malakas. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng ideya kung kanino sasali. May sasabihin ako sa iyo, bastard. Ang Young Master Torres dito ay pamangkin ni Elder Torres. Siya rin ang pinsan nina Ansel Torres at Nelson Torres. Si Brady Torres mismo. Labis ang tiwala ni Paula matapos makita ang pinakamalaking suporta niya rito. Tinuro niya si Harvey gamit ang kanyang ilong bago siya malamig na ngumisi. Si Young Master Torres din ang pinakamalaking shareholder ng Fraternity Hospital. Kung lalabanan mo ang ospital, lalabanan mo ito. Sa tingin mo ba may karapatan kang gawin kung ano? Napakayabang ni Paula sa puntong ito. Hindi ka pa rin lumuhod. Napuno ng saya si Reyna. Narinig mo yun, lumuhod ka. Nagtaas ng ulo ang mga staff ng ospital. Naramdaman nilang tuluyang nawala ang kanilang puot. Sa kanilang mga mata, gaano man kalakas si Harvey, gaano man kalaki ang kanyang background, wala siyang magagawa kundi ang tumakas kapag kaharap ang pamilya Torres. Malamig na tumawa si Jose habang nakatagilid ang ulo. Naniwala talaga siya na tapos na si Harvey. Sinabi ni Ansel na kapatid niya si Harvey sa telepono. Pero si Brady talaga ay pinsan ni Ansel. Sumama ang mga ekspresyon ni Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer nang marinig ang tungkol sa pamilya Torres. Si Lillian Yates ay may kaalaman tungkol sa mayayamang pamilya ng Flutwell. Agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Naniniwala siyang tapos na si Harvey noon. Si Rudolph lang ang may kakaibang ekspresyon sa mukha. Alam niyang si Harvey ang tagapagligtas ni Colton Torres. Young Master Torres.
Hamalakhak si Harvey habang nakatingin kay Paula. Siya ang pinakamalaking shareholder mo. At ang iyong pinakamalaking suporta. Tama iyan. Ngayon alam mo na. Ipinakita ni Paula ang isang mapagmataas na ekspresyon. Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam ng itulak sa isang sulok. Lumuhad ka at dilaan mo ang laway ko sa sahig. Baliin ang sarili mong mga paa at iluwa ang pera habang ginagawa mo iyon. Maaaring hayaan kitang mabuhay kung gagawin mo. Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Paula. Kung hindi, isasama ko ang mga babaeng ito. Ibebenta ko lahat sa Casino Palace. Wala silang choice kundi manghikayat ng mga customer tuwing gabi. Hindi tayo makakalaban sa mga Torres, Harvey. Walang humpay na nanginginig si Lillian. May pera ka naman diba? Magbayad ka na. Naturally, wala siyang pakialam sa anumang bagay basta't ligtas siya. Labis na pagkabahala ang naramdaman ni Cynthia nang makita si Harvey. Kailangan mong gawin ang sinasabi niya, kuya. Hindi tayo makakalaban sa isang lokal na powerhouse na pamilya na tulad nito. Natatakot si Cynthia na magdusa si Harvey kapag hindi maasikaso ng maayos ang sitwasyon. Kabanata 3280. Ngumiti si Harvey York. Huwag kang mag-alala. Mga clown lang sila. Hindi napigilan ni Cynthia Zimmer na sumimangot. Pakiramdam niya ay sobra na ang ginawa ni Harvey sa kahihiyan. Ngunit hindi siya nagsalita bilang paggalang sa kanya. Tinawag mo kaming clown. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihin yan? Alam mo ba kung sino kami? Hindi namin natutugunan ng mga pamantayan sa matataas na pangkat ng lipunan. Ngunit lahat tayo ay mga kamag-anak ng gobyerno dito. Maaari naming durugan ng mga tagalabas na tulad mo sa isang daliri. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob para tawagin kaming clown? Pinandilatan ng mga tao si Harvey na may mapang-asar na ngiti sa kanilang mga mukha. Mamamatay ka, anak. Mabuti kung kalabanan mo si Direktor Baker dito, ngunit hindi ka lalabas dito nang hindi nasaktan sa pagtatawa sa amin ng ganoon. Oh, napakaganda ng mga babaeng ito. Kailangan kong makipaglaro sa kanila mamaya. Sayang kung hindi. Malamig na tumawa ang mga mayamang playboy habang nakatingin kay Harvey, na para siyang kakatayin na tupa. Ang mga magagandang babae ay kumakaway ng kanilang mga tabako na mapaglarong nakatitig kay Harvey. Sa kanilang mga mata, ang isang lalaking tulad ni Harvey ay hindi kailanman makakalaban sa isang tunay na young master. Hinahanap lang niya ang kanyang kamatayan sa sandaling ito. Bago pa man makapagsalita si Harvey, humakbang paharap si Brady Torres na may halong tawa bago tumitig kay Harvey na may malabong ngiti. Ikaw ba ang dahilan ng lahat ng kaguluhan dito, bastard? Tama, siya nga. Galit na naglakad si Paula Baker kay Harvey bago itong umisi ng nakataas ang kilay. Hindi ba't lahat kayo ay matataas at makapangyarihan noon? Ikaw ang sumapak sa akin, ha? Hinihiling mo rin na ipasara ang ospital. Ngayon, nandito lang ako sa harap mo. Saktan mo ulit ako. Hinahamon kita. Aaminin ko na mayroon kang ilang lakas ng loob kung gagawin mo. Kung hindi, ikaw ay isa lamang walang magawang duwag. Kasama si Brady sa tabi ni Paula, naramdaman niyang madali niyang makakalaban si Harvey sa puntong ito. Sampal, sampal. Habang nakikita ang bossy na ekspresyon ni Paula, matapang na sinampal siya ni Harvey sa mukha ng 2 beses. Napa-atres si Paula habang puno siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigla at galit. Hindi niya akalain na magiging ganito kayabang si Harvey. Kalmadong ngumiti si Harvey. Narinig mo, hiniling niya. Sapat na akong tao para gawin iyon, hindi ba? How dare you disrespect us like that, bastard? Sasalakayin ng mga kasama ni Brady si Harvey. Napuno sila ng layuning pumatay. Ang sampal na iyon sa mukha ni Paula ay hindi lamang walang galang sa kanya kundi pati na rin sa grupo ng mga young master sa likod niya. Sinamantala ni Paula ang pagkakataong hawakan ang braso ni Brady na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nasugatan ako, young Master Torres. Nakita mo ba iyon? Ang bastos na iyon ay hindi lamang mayabang. Sinaktan pa nga niya ako noong nandito ka. Hindi kanya nirerespeto. Siya ay lumalabag sa batas. Wala siyang pakialam sa presensya mo.
Patuloy na pinapaypayan ni Paula ang apoy, umaasang masisira si Harvey mula rito. Ikinaway ni Brady ang kanyang kamay para pigilan ang iba na magalit. Sinuri niya sandali si Harvey bago nagpakawala ng usok. Mabuti, napakabuti.